Bago mo pa buuin ang mga plano, pangarap at desisyong tatahakin ninyo bilang pamilya, may isang mas mahalagang tanong muna ako para sa iyo. Ano ang pundasyon mo sa bubuuin mong pamilya? Maraming maganda sa simula. Kasal, pagkakaroon ng mga anak, sariling tahanan. Pero paano kung dumating ang pagod, hindi pagkakaunawaan o kawalan ng direksyon? Sa video na ito, dadalhin kita sa mga piling talata mula sa salita ng Diyos na hindi lang nagbibigay ng gabay, kundi nagbibigay ng tunay na pundasyon para sa isang matatag at makadiyos na tahanan. Ito ang mga talata na magbibigay liwanag sa kung paano mo maitatatag ang isang pamilya na hindi matitinag ng anumang unos. Sasamahan din kita sa panalangin upang matulungan tayo ng Diyos na may sa pamuhay ang mga katuroang ito. Kung ikaw ay bagong kasal, nagbabalak magpakasal, o nagnanais na may saayos ang pamilya mo, ito ay para sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay mula sa Biblia at i-comment mo na rin kung alin sa mga talata na babanggitin ang pinakatumalima sa iyo. Maaari mo ring i-comment ang iyong mga prayer request upang sama-sama natin itong may panalangin. Tandaan mo, ang pamilyang nakaugat sa Diyos ay hindi matitinag. Saan hahanapin sa Biblia kapag sinisimulan mong itatag ang iyong sariling pamilya? Awit, chapter 127. Ang awit 127 ay isang maikling kabanata sa Biblia, ngunit puno ng malalalim na aral tungkol sa pamilya, trabaho, at pagtitiwala sa Diyos. Ito ay isinulat ni Solomon at bahagi ng mga tinatawag na aklat ng mga paghahon, mga awit na inaawit habang ang mga Israelita ay paakyat sa Jerusalem upang sumamba. Naririto ang nilalaman ng awit 127. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay. Maaga pa akong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayroong galak. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan. Hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan, kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Ang awit 127 ay malinaw na nagbibigay ng God-centered perspective sa pagtatatag ng pamilya. Narito ang mga pangunahing kaisipang may koneksyon sa tema. Una, ang Diyos ang pundasyon ng tahanan, ayon sa verse 1. Kapag sinisimulan mong itatag ang sarili mong pamilya, ang Diyos ang kailangang sentro at pundasyon ng bawat plano at takbang. Ang pagtatayo ng pamilya na walang pananampalataya at tiwala sa Diyos ay tila walang saysay. Pangalawa, ang kabuhayan ay pinagpapala ng Diyos, ayon sa verse 2. Ito'y paalala na hindi lang pagsusumikap ang susi sa magandang kinabukasan ng pamilya.
kundi ang pagdepende sa biyaya at kaloob ng Diyos. Pangatlo, ang mga anak ay biyaya, hindi pabigat, ayon sa verse 3. Sa panahong ikaw ay magsisimulang bumuo ng sarili mong pamilya, dapat mong tingnan ang mga anak bilang biyaya at pananagutan na ipinagkaloob ng Diyos, hindi lamang obligasyon. Pang-apat, ang masayang pamilya ay tagumpay na espiritual, ayon sa verse 5. Hindi sinusukat ang tagumpay ng pamilya sa material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng mga anak na lumalaking may takot sa Diyos at sa katatagan ng relasyon sa loob ng tahanan. Samahan mo ko para sa maikling panalangin batay sa awit 127 sa pagsisimula ng pamilya. Panginoon, Ikaw ang tunay na tagapagtatag ng bawat tahanan. Sa pagsisimula ko ng sarili kong pamilya, naway Ikaw ang maging pundasyon ng aming buhay. Turuan mo kong magtiwala sa iyo higit sa sarili kong kakayahan. Sa bawat pagod at pagsisikap ko, paalalahanan mo kung hindi ito sapat kung wala ang iyong pagpapala. Ipinagpapasalamat ko ang mga anak na ipinagkaloob mo sa amin, na sila'y maging kalugod-lugod sa iyo at lumaking may takot sa iyo. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng kapayapaan, pananampalataya at kagalakan. Salamat sa iyong kabutihan at pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kawikaan, chapter 17. Ang Kawikaan 17 ay isang kabanatang puno ng praktikal na karunungan na may kinalaman sa relasyon sa pamilya, pakikitungo sa kapwa, pagpipigil sa sarili, at pagpapakita ng karunungan. Mga pondasyong napakahalaga kapag sinisimulan mong itatag ang iyong sariling pamilya. Naririto ang mga piling talata sa Kawikaan 17 at ang koneksyon nito sa ating tema. Sabi sa verse 1, kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan, mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Ito'y paalala na ang kapayapaan sa tahanan ay higit na mahalaga kaysa karangyaan. Sa pagtatatag ng pamilya, ang mahalagang hangarin ng katahimikan at pagkakasundo kaysa sa material na kayamanan. Sabi sa verse 6, ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ito ay nagsasaad na ang pamilya ay isang biyayang dapat ipagmalaki at ipasa sa henerasyon. Sa pagtatatag ng pamilya, iniisip hindi lang ang kasalukuyan, kundi ang hinaharap na salinlahi. Sabi sa verse 9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ang puso ng pagpapatawad at hindi pagbibilang ng kasalanan ay pundasyon ng matibay na pagsasama sa pamilya. Ito naman ang sinabi sa verse 14. Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang dike na dapat ay sarahan bago ito lumaki. Ito'y nagsisilbing babala sa mga bagong pamilya. Huwag hayaang lumaki ang mga simpleng hindi pagkakaunawaan, maging maagap sa pag-aayos at paghingi ng tawad. Sabi naman sa verse 17, ang
Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay, kapatid na tumutulong. Ang pagkakaroon ng pamilya ay pagkakataong lumikha ng ugnayan na mas matatag pa sa pagkakaibigan, isang pagmamahalan at pagtutulungan sa hirap at ginhawa. Naririto ang mga piling koneksyon mula sa Kawikaan 17 na direktang tumutukoy sa mga ugali, prinsipyo at asal na kailangang isabuhay kapag nagsisimula ng sariling pamilya. Sa verse 1, mas mahalaga ang katahimikan kaysa karangyaan. Pagsimula ng pamilya sa diwa ng pagkakaisa at hindi pag-aaway. Sa verse 6, ituring na karangalan ng pagiging magulang at maging ehemplo para sa magiging anak. Sa verse 9, itaguyod ang kultura ng paghingi ng tawad at pagkakaunawaan sa bagong pamilya. Sa verse 14, alamin kung kailan titigil sa pagtatalo upang hindi masira ang samahan. At sa verse 17, maging katuwang at kaagapay ng bawat isa, lalo na sa oras ng pagsubok. Samahan mo kong manalangin batay sa Kawikaan 17 sa pagtatatag ng pamilyang may karunungan at kapayapaan. Aming Amang nasa langit, salamat sa kaloob mong karunungan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pagsisimula ko ng sarili kong pamilya, inihiling ko na ikaw ang maging pundasyon ng aming tahanan. Naway maging tahanan ito ng kapayapaan, hindi ng alitan, ng pagpapatawad, hindi ng sama ng loob, at ng pagmamahalan sa lahat ng panahon. Gawin mo kong karapat-dapat na magulang na magiging karangalan ng aking mga anak. Turuan mo kong maging mapagpakumbaba sa bawat salitang binibitawan ko upang hindi lumala ang anumang sigalot. Salamat sa biyayang maging bahagi ng iyong disenyo para sa pamilya. Naway lumago kami sa iyong pag-ibig at maghatid ng liwanag sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Efeso chapter 5. Ang Efeso 5 ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi. Una, pamumuhay bilang anak ng liwanag na matatagpuan sa verses 1 hanggang 21. Tumutukoy ito sa karakter at asal ng Kristiyanong mananampalataya na dapat ay lumalakad sa pag-ibig, kabanalan at karunungan. Sabi sa verses 1 hanggang 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Sabi naman sa verses 15 hanggang 17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasulukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, mga tagubilin sa ugnayan ng mag-asawa. Ito ay matatagpuan sa verses 22 hanggang 33 ng Efeso chapter 5. Ito ang pinakapuso ng koneksyon sa pagsisimula ng sariling pamilya. Itinataguyod nito ang mutual love, respeto,
at pagpapasakop sa pagitan ng lalaki at babae. Sabi sa verses 22 hanggang 23, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Sa verse 25 naman, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa verse 28, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Sa verse 33, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Kapag sinisimulan mong bumuo ng sariling pamilya, napakahalaga ng malalim na pagkaunawa sa papel ng bawat isa sa loob ng tahanan ayon sa disenyo ng Diyos. Ilan sa mga mahahalagang prinsipyo mula sa Efeso 5 ay sa verses 1 hanggang 2, magsimula sa pag-ibig na katulad ng kay Kristo, mapagbigay, sakripisyal, at walang hinihintay na kapalit. Sa verses 15 hanggang 17, maging maingat at matalino sa mga desisyon sa tahanan, sa pinansyal, emosyonal, at espiritual na aspeto. Sa verses 22 hanggang 24, ang asawang babae ay tinatawag sa kusang loob na pagpapasakop, hindi dahil sa pagiging mababa, kundi bilang paggalang sa disenyo ng Diyos. Sa verses 25 hanggang 28 naman ay sinasabi na ang asawang lalaki ay dapat magmahal ng buong buo, handang magsakripisyo para sa kapakanan ng kanyang asawa at pamilya. Sa verse 33 naman ay ang pundasyon ng pamilya ay pag-ibig at respeto, parehong galing sa pagkaunawa sa papel ng bawat isa sa mata ng Diyos. Manalangin tayo batay sa Efeso chapter 5 patungkol sa pagtatatag ng maka-Diyos na tahanan. O Diyos na aming Ama, Ikaw ang mayakda ng pamilya. Sa simula ng aming bagong kabanata, naway Ikaw ang maging sentro ng aming tahanan. Turuan mo kong magmahal gaya ni Kristo, tapat, mapagpakumbaba, at handang magsakripisyo para sa kabutihan ng aking asawa at magiging anak. Gawin mo akong marunong sa bawat desisyon, mapagpatawad sa bawat pagkukulang, at mapagpakumbaba sa pagganap ng aking tungkulin sa pamilya. Panginoon, itanim mo sa aming puso ang paggalang at pag-ibig upang ang aming tahanan ay magsilbing liwanag sa mundong ito. Salamat sa iyong kaloob na biyaya ng pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Colosas chapter 3. Ang Colosas 3 ay isang kabanata sa Bagong Tipan na nagbibigay ng malinaw na gabay sa maka-Diyos na pamumuhay, partikular sa loob ng tahanan. Para sa isang taong nagsisimula pa lamang bumuo ng sarili niyang pamilya, ito ay isang napakahalagang kabanata na nagtuturo kung paano mabuhay ayon sa bagong buhay kay Kristo, sa pag-uugali, relasyon, at ugnayang pampamilya. Ang Colosas 3 ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi. Una, mamuhay ayon sa bagong buhay kay Kristo, na matatagpuan sa verses 1 hanggang 17. Ito ang sinabi sa verses 1 hanggang 2.
Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sa verses 12 hanggang 14 naman, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. At sa verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pangalawa, gabay para sa pamilya na matatagpuan sa Colossus 3 verses 18 hanggang 21. Matatagpuan sa verses 18 ang mga katagang ito. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Sa verse 19 naman, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong malupit sa kanila. Sa verse 20 naman ay pinaalala na dapat sundin lagi ng mga anak ang kanilang mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. At sa 21 naman para sa mga magulang, na huwag nilang pagagalitan ng labis ang kanilang mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ang Colossus 3 ay naglalahad ng mga gabay sa ugali at relasyon na mahalaga sa pagtatayo ng isang pamilya na maka-Diyos at matibay sa pananampalataya. Sa verses 1 hanggang 2, sinasabi na ituon ang buhay pamilya sa mga makalangit na layunin, hindi lamang sa material na bagay. Sa verses 12 hanggang 14, magtanim ng habag, kababaang loob, pagtiyatiyaga, at pag-ibig. Ito ang pundasyon ng matatag na relasyon. Sa verses 18 hanggang 19, pagpapasakop at pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa ay dapat nakasentro kay Kristo. Sa verses 20 hanggang 21, para sa mga magulang, mahalagang iturong sumunod ng mga anak. Ngunit gawin ito sa pag-ibig at pangunawa, hindi sa pananakot o galit. At sa verse 17 naman, lahat ng gagawin sa pamilya, maliit man o malaki, ay dapat gawin para sa Panginoon at may pasasalamat. Samahan mo akong manalangin batay sa Colossus chapter 3 sa pagtatatag ng maka-Diyos na pamilya. Panginoon naming Diyos, salamat sa panibagong simula na iyong ibinibigay. Sa aking pagsisimula ng sarili kong pamilya, naway ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Tulungan mo kaming mamuhay na nakatuon sa mga bagay na makalangit at hindi lamang sa makamundong kaginhawaan. Itanim mo sa aming puso ang pagpapakumbaba, pagtiyatiyaga at pagpapatawad upang mapanatili ang kapayapaan sa aming tahanan. Bilang asawa, turuan mo kong magmahal at magpasakop sa iyong disenyo. Bilang magulang, bigyan mo ako ng karunungan upang disiplinahin ng may pag-ibig, hindi sa galit. Sa lahat ng bagay, ituro mo sa amin na gawin ito para sa iyo at sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang Pedro, chapter 3, verses 1 hanggang 17. Ang
unang Pedro 3 verses 1 hanggang 17 ay isa sa mga mayamang bahagi ng bagong tipan pagdating sa pamumuhay bilang pamilya na may takot sa Diyos. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng praktikal at espiritual na payo para sa mag-asawa at sa mga nagsisimula pa lang bumuo ng sarili nilang tahanan. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na tuklasin ito ng malalim. Ang unang Pedro chapter 3 ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi. Una, tagubilin sa mga asawang babae at lalaki na matatagpuan sa verses 1 hanggang 7. Ito ang sinabi sa verses 1 hanggang 2. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may kayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat nang makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Sa verses 3 hanggang 4, ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Sa unang Pedro chapter 3 verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina, at sila'y kasama ninyo ang tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Dito ay tinataguyod ang mutual respect sa pagitan ng asawang babae at lalaki, kung saan ang babae ay inaanyayahang magpakita ng banal na ugali, kainhinan at pagpapasakop, hindi bilang mas mababa, kundi bilang nagpapakita ng pananampalataya. Ang lalaki naman ay inaatasang igalang at pangalagaan ang kanyang asawa na parang tagapagmana rin ng buhay. Pangalawa, pamumuhay na makadiyos sa gitna ng pagsubok. Ito ay matatagpuan sa verses 8 hanggang 17, kung saan sinasabi sa verses 8 hanggang 9, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan na masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Sa verses 10 hanggang 11 naman ay sinabing, ayon sa nasusulat, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ipigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita na sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masama'y iwasan na, at ang gawin ay ang tama, at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Sa verse 50 naman ay sinabing, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayo maging handang sumagot sa asinumang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang unang Pedro chapter 3 verses 1 hanggang 17 ay nagbibigay ng espiritual na pundasyon para sa mga sumusubok pa lamang bumuo ng sariling pamilya. Narito ang mga pangunahing koneksyon. Sa verses 1 hanggang 2, ang asawang babae ay inaanyayahang maging mabuting impluensya sa pamamagitan ng kilos, hindi lang sa salita, mahalaga sa bagong tahanan. Sa verses 3 hanggang 4 naman ay sinabing, higit sa pisikal na kahanyuan, ang kagandahan ng puso ang mas mahalaga sa pagbuo ng matatag na relasyon. Sa verse 7 naman, ang lalaki ay may pananagutan na maging sensitibo,
at mapagbigay sa kanyang asawa, tandaan ng espiritual na pagiging pinuno. Sa verses 8 hanggang 9, pagkakaisa, habag, at kapakumbabaan ay pundasyon ng tahimik at maligayang pamilya. Sa verses 10 hanggang 11, ang disiplina sa pananalita at pagnanais ng kapayapaan ay mahalaga sa pagsisimula ng masayang tahanan. At sa verse 15 naman ay sinabing, ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya ay susi sa pagharap ng anumang hamon sa buhay pamilya. Manalangin tayo, batay sa unang Pedro chapter 3 verses 1 to 17 at sa pagsisimula ng makadiyos na pamilya. Panginoong Diyos, Ikaw ang nagtatag ng pamilya bilang isang biyaya at responsibilidad. Sa pagsisimula ng sarili naming tahanan, naway maghari ang kababaang loob, paggalang at pagmamahalan sa aming puso. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban, na ang aking pananalita at asal ay maging daan upang ang aking pamilya ilalong mapalapit sa iyo. Bigyan mo ako ng puso na mapagpatawad, hindi mapanumbat, at laging naghahanap ng kapayapaan. Tulungan mo akong igalang ang aking asawa at pangalagaan ang aming relasyon nang may takot sa iyo. At sa bawat pagsubok, Panginoon, gawin mo akong matatag sa pananampalataya. Itatag mo ang aming pamilya sa iyong katotohanan, pag-ibig at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang Juan chapter 4. Ang unang Juan chapter 4 ay isang kabanata na puno ng mga katuruan tungkol sa pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos. Kapag ikaw ay nagsisimulang bumuo ng sarili mong pamilya, walang mas mahalagang pundasyon kundi ang pag-ibig na ayon sa Diyos. At ito mismo ang sentro ng buong kabanatang ito. Sa halip na pag-ibig na emosyonal lang o pansamantala, itinuturo rito ang pag-ibig na matatag, sakripisyal at banal. Ang unang Juan chapter 4 ay maaaring hatiin sa dalawang pangunahing bahagi. Una, subukin ng bawat espiritu. Matatagpuan ito sa verses 1 hanggang 6. Bilang paghahanda sa pagtatatag ng sariling pamilya, mahalagang matutong kumilatis ng katotohanan mula sa kasinungalingan. Huwag tayong basta-basta magtiwala sa bawat aral ng mundo. Ito ang sinabi sa verse 1. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Pangalawa, ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ito ay matatagpuan sa verses 7 hanggang 21 ng kabanata. Ito ang puso ng unang Juan chapter 4. Inuulit-ulit dito na ang Diyos ay pag-ibig at ang sinumang umiibig sa paraang makadiyos ay nakikilala ang Diyos. Sabi sa verses 7 hanggang 10, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sabi sa verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot
ay kaugnay ng parusa. Sa verses 20 hanggang 21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang ama ay hindi na magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi natin nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Ang Juan chapter 4 ay nagbibigay ng espiritual na pundasyon para sa pagbuo ng pamilya. Sa verse 1, sa bagong pamilya, mahalagang bantayan ang pinakikinggan at paniniwalaan, maging mapanuri sa mga aral ng mundo. Sa verse 7 hanggang 8, pag-ibig ang pundasyon ng pamilya, hindi emosyon lang kundi pag-ibig na mula sa Diyos. Sa verse 9 at 10, ang sakripisyal na pag-ibig ni Kristo ang dapat tularan ng bawat magulang at mag-asawa. Sa verse 18, sa tahanang puno ng tunay na pag-ibig, walang puwang ang takot o pang-aabuso. At sa verses 20 hanggang 21 naman, hindi maaaring sabihing mahal mo ang Diyos kung hindi mo minamahal at iginagalang ang iyong pamilya. Manalangin tayo batay sa unang Juan chapter 4 para sa pamilyang nakaugat sa pag-ibig ng Diyos. O Diyos ng pag-ibig, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagsisimula ko ng sarili kong pamilya, naway ang pundasyon namin ay hindi kayamanan, hindi ganda, kundi iyong banal na pag-ibig. Turuan mo kaming magmahal gaya ng iyong pagmamahal sa amin. Tapat, handang magsakripisyo, at hindi makasarili. Alisin mo ang anumang takot, galit, at pagkakasala sa aming mga puso, at palitan nito ng kapayapaan at pagtanggap. Naway makilala ka namin higit pa sa salita, kundi sa araw-araw naming pamumuhay bilang pamilya. At sa pag-ibig namin sa isa't isa, makita ng mundo na kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8, verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon. Alam mo ba na
Iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan chapter 5 verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan
chapter 20, verse 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.